Silipin lang namin ni Yorme to kasi para doon. Dito ba dyan? Babaha po dito, sir. Dito ka, no? Okay na yan, okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Huwag pa nang huwag nyo na sa naman. Okay na yan. Hayaan nyo na sila dalawa. Sige, sige, sige. Sige, so, tabi ka na. Okay na yan, distansya. Sir, yung kasitas po niya. Operation ito. Distansya nyo lang ng ano. Boss, distansya, huwag lalapit. Distansya, distansya. Diyan lang po kayo, Adyan. Yung si Awi. Kasi tayo konti, para kurangan ano niyo yun. Wala, kasi mani, ano makita. Mani. Ako, sir. Tapos pwede niya po. Maraming beses hindi na masanggap. Sa ilas kasas. So, ang importante ka, Yorme will go on to tell us where to go. Pwede sa akin, maghanap kami. Mana konti, mana konti, mana konti. Ask me like. Oh, malas aja. Oh, kaya po. Hindi ka ng patungan para bumagsak lahat. Boss. Apo, diretso yan, boss. Tulog ako. Meron tayo. Ma'am, yes, may tanong sa'yo eh. Pag dito na yung sunog ako, pagka tumatakbo na, may mic. Ito na. Wala akong mic. Sige sir, go ahead. Yes sir. A small person. Okay, go. Sir, kasi yung major concern ng Yorme, ang honest natin. Pagka nagko-concern tayo, lalo na pagkatapos na mag-concern, tawag dito, kailangan siguro gawin natin na mapaganda natin yung ilang mapaayos natin. Kasi yun ang problema eh. Nakikita naman natin, pagka maging yung construction dito, nagkakaproblema sa mga. So, sinisigurado ng Yorme kung tayo sa kaya, hindi natin mababayaan. Sino ka po, sir?
we received some complaints from the community downward na nag-stagnate yung tubig. Madala na siyempre, hindi mo naman masisisi dala ng construction or may development. The thing is, if halimbawa magana na yung Sunugapo, mapupull up lahat yung tubig dito sa gilid na project. And through the development of the project, lalaki ngayon yung aming kanal at mas tatapunan ng maginhawa yun. Kaya kita nyo naman na nag-stagnate yung tubig dito. But it's a matter of time, once na na to, yung project, lahat yan dadaloy na ulit yung tubig from Blooming Creek to Sunugapo. So we're very excited. In fact, ahead of this meeting, your city government already manifested of the letter of no objection. We are now supporting 101% of the entire project ng DOTR. It's been na-late na to for 2 years. And we're very happy that we have a new secretary of DOTR who's very active and now pursuing this project. So that's why your city government is now in full support of the full swing of the construction ng project. Kaya linanod na siya yan. Yeah, you wanna do it like here? Kung medyo sabog ka. I'm sorry. Okay, naman. Medyo tayo. Tuloy natin to. Yes. Audrey, paano ka mag-selfie? Atas tayo. Buka tayo, buka. Sige lang konti. Banti. Banti ulo mo nakita. Pa tayo. Malang tayo magkaitan tayo. Buka! Ma'am, saan ka ma'am? Ako naman ha. Banti lang konti. Banti lang sir sa dulo. Konti lang. Tayo hindi nakakakuha. Iba naman to. Iba naman. Dito tayo.
Asa yung contractor? Tractor. Ayun. Use the mic. No need. You may Where's the other one you shoot? contractor po dyan. Where's the other one you shoot? This one. Boss, tama na yan. Who is the contractor? Excuse me. Engineer Andres. Engineer Andres. Mas paano lang ng konti? Paano lang yan? Okay lang po, sir. Baba mo na konti para sa TV. lang po. Yan. Ano hold ka? Ay, marami, sir. Camera mo. Camera dito. Sorry. Pati lang. Good. Japanese and Indonesia. Korean. Thank you. Kumangit sa ilalim. Akin kumpat. Because here it's plastic here. Hindi naman. Okay din. Thank you po. Ingat po kayo dyan mga sir. Pati lang sa cellphone po. Sir, papalam po konti. Thank you. Don't worry, there's a new mayor in town. Yes, new mayor. So he's only mayor now. Not even 2 months. Yeah. And you got your loan now, first day. First day. You apply first day, you got it first day. Wow, bilis ano? Next. Dito na ba tayo mag-interview? Hindi. Sa Maluwag tayo, sir. Sa Maluwag. Maluwag, sir. Sir, dito po tayo. Balik. Ayun. Thank you very much, guys. O yan na, tahimik na tayo, tahimik na. Dito. Tayo na lang to, Dong. Tayo na lang. Osway. Wait lang, Osway. Jeremy! Baba lang, baba. Baba lang yung mga microphone. Baba. Ano, Brad? Baba ka lang. O sige. Umpisahan ko tapos yun. Oh, statement from Sec Vince. Go.
Tanda. Ready ha? Magawag ang kayo. Sir, anong project dito? Kwento mo naman. Sige, unang-una, no, on behalf of the President, ipapasalamat tayo kay Yorme at sa buong gobyerno ng City of Manila. Kasi alam mo naman, nakabiling-bilinan ng Pangulo, bilisan lahat ng mga project. And itong project na to, itong segment na to, mula Solis hanggang Blumentritt, kahit na mahigit 1 kilometro lang to, 2 taon itong hindi gumalaw. Na-award yung kontrata dun sa Indonesian Consortium noong 2023. Ngayon nga ito nagsimulang gumalaw under the leadership of Yorme. At gusto ko lang talagang ulitin yung pasasalamat ng buong national government, lalo na ng Pangulo natin kay Yorme sa buong. Kasi yung first day pa lang na nag-assume siya, nag-apply tayo ng letter of no objection para simulan na ang trabaho dito sa Antipolo Strait, which is a critical part of the project. The next day, in one day, nakuha na natin tayo from Yorme. Immediately, wala pang 24 hours, nakuha na natin. Kaya, dumumak sa tabela na kapag nagtulungan ang national government, local government, umuwaandar ang mga proyekto ng mga police. Yun ang kailangan natin. So, Yorme, thank you very much sa bulletin. Galing sa Pangulo natin ng Square. At kampante tayo ngayon, na finally, aandar na to. Bibilis na yung proyekto. So yun, ang tuloy-tuloy tayo dito. Hindi tayo ngayon kasi magsisimula na yung clearing natin ng Antipolo Street. No? And dahil sa tulong ng ating mga engineer, nag-report tayo kay Yorme na yung original plan na napakalapad ng right-of-way acquisition, napanipis na natin. Ano na, naging mas narrow na yung right-of-way natin. At dahil doon, masisave na natin lahat ng mga bahay dito. Pati yung simbahan. Kasi save na natin yun. Sa original plan, tatapyas tayo ng kalahati ng mga bahay dito. Pero ngayon, dahil sa tulungan natin ni Yorme, yung suggestion yun, nahanap naman solusyon ng mga engineer natin na hindi na kailangan natin tapyasin yung mga bahay, yung mga iba't ibang construction. So, napakalaking ano yan, no? Kadalian para sa ating local government units. Kasi hindi na tayo kukuha ng mas malaking right of way. So, Yorme, Thank you. Well, sa amin naman, on behalf of the people of Manila, we are grateful to the President na mai-implement na yung project. At natutuwa kami na may bagong DOTR Secretary na mabilis din kumilos. So that's why gusto namin sabayan yung energy ni Secretary Bings that lahat ng proyekto na makabubuti, lalo na sa ating mga kababayan, the city government will support it 101%. In fact, totoo po yung sinabi ni Sec Bings, noong minute nila kami at ng buong team niya, sabi ko, subukan niyo naman yung bagong gobyerno ng Manila because it's been there has been a delay for 2 years. No one is moving here. But we try to show our support by approving. Ito po para na po sa kaalaman ng lahat, mapabarangay, mapa-community, the city interpose no objection to the project. Second, natutuwa rin kami kay Secretary Bings, imbis na maraming madamay na mga properties and institution like churches and school, through some engineering and reconsideration of the Secretary, malaking portion na hindi na po magigiba. Lalo na ito mga kapitbahay namin dito sa Old Antipolo. Third, the street starting today will direct MPPB director to make it a one-way street, to give way to the construction equipment and to the team that's coming in the city of Manila. And in the coming days, we'll have it passed to make it permanent through an ordinance yung pagiging one-way ng Old Antipolo. Fourth, tuwa kami kasi madadagdagan ang aming floodway. Mado-double up. Walang toss gas ang Maynila. Yung nakita nyo yung mga ininyero ng Indonesia at Japan. They presented to us that the creek side will be doubled at better. So pagdating yan, dire-diretso sa Sunog Capo, maganda ang daloy ng tubig baha.
from Blooming Creek, Santa Cruz, and Tondo area. So we are very grateful, and the least thing that we can say is to support and grateful to the President and to Secretary Vince Dizon and the entire DOTR family. The 2 years delay was what, and how is it going to affect the overall progress of the project? Well, as usual, yung delay, pero more than the right of way, I think ang lesson na natutunan natin is kailangan talaga ng koordinasyon ng nasyonal sa lokal. Kung walang koordinasyon ng national sa lokal, ang lokal ay hindi din ganun ka-responsive, kaya talagang mabibili ito. Pero, kung merong mabilis na lokal at yung coordination between national and local ay maayos at transparent at nag-uusap lagi, eh, nakita niyo pa, napakabilis ng galaw dito sa Manila dahil sa negosyo ngayon. At dahil din pinagbigin talaga ni Panginoon na tayo dapat bumababa tayo sa lokal at nakikipag-usap tayo sa ating mga mayor, sa ating mga kapitan, sa mga communities natin. Kasi at the end of the day naman, sama-sama talaga tayo dito, hindi ito dapat nagkakanaganda. Yun ang naging critical. So ngayon, dahil dyan, bibilis na. Kausap natin kami ng Yorme yung mga kontraktor, tuwan-tuwa sila kasi tuloy-tuloy na sila. So right-of-way budget, that's been a problem in the past. If you can give us a general figure of how much budget has been ROW and if that has been affected by the project. Definitely na-affect. Definitely na-affect ang right of acquisition. Pero, ang naging blessing na lang natin, dahil nasa mga delay na nangyari ng nakaraan 2023-2024, merong mga pondo na awa ng Diyos eh hindi pa na-ibalik sa treasury. No, nandun pa rin yung pondo yun. At yun ang dinadali natin doon. At in fact, kasama doon yung mga gagamitin natin ng budget dito sa mga. No, so, pero, ang kagandahan naman, para sa 2026, talagang nagpunit ang Pangulo. Talagang paglalaban niya ang budget ng national government. Hindi na siya papayag na mayroong maibawas lalo na sa mga critical na project tulad nitong workshop. So, tingin ko, tuloy-tuloy na tayo dahil na sabi ng Pangulo, hindi na siya papayag na maulit pa yung nangyari. Critical po kasi ito ang papasok mula Valenzuela, papasok na ng Metro Manila, ng Maynila. No, and ang Valenzuela kasi okay na, tuloy-tuloy na yan kapag. Pero ang bottleneck talaga natin mula Valenzuela, papasok ng Caloocan, papasok ng Metro. Yun ang critical na portion. At tingin ko, kung magawa natin ito ng mabilis, sa term ni Pangulong Bongbong Marcos, sa tulong ni Yorme, itong next 3 years, ay madali na natin din ma-solve yung problema sa Makati, sa Cavite, sa Paranaque, sa Muntinlupa, etc. Tuloy-tuloy na tayo hanggang Caloocan. Which means if you can finish this, hanggang pumunti, okay na, may access point na. Kumbaga, if we can do it in Maynila, we can do it everywhere. Yun ang mangyayari. Hindi naman. Hindi naman. Huwag na kayo mag-intrigue ang ganyan. Walang politika dito. You have to be reminded that Manila is Hindi the naman host, masikip eh. the host of the train. Gusto ko lang i-remind yung history, no? Pag dumulo ka dyan konti, tutukan na yan. It's very critical as connector to Metro Manila. Kasi dyan malaking function yan, yung lupain na nandiyan dyan dati. At saka ito talaga, ito yung simula ng linya. Kahit nung araw pa, nung lumang panahon pa. Kaya naman we're very excited. No? Kasi at the end of the day, alam mo yung pagdidili-dali, yung puro andap, that will cause delay. But for the meantime, I am pleased I can face the people of Manila, especially the old Antipolo community, na sila matutulog ng mahimbing. Na may dalawang gobyerno na nag-usap, national at local, na sila ay hindi na magagalaw. Diba that's good news? Dahil nga, we wanted the mas Well, matagal kasi ang acquisition ng ROW. It takes time, no? There's so many process, even a judicial process, and so on and so forth. But with the active participation and performance of Secretary Bates, it's not because nandito siya, dahil napapanood naman natin talagang active siya, no? Na-redesign through engineering idea, no? Na panipis, pero mas tumibay yung sasapo sa ating mga train station o train rail, no? Kaya naman ito at least malaking pakinan lang yan, haba niyan hanggang doon
So imagine the community that will be disenfranchised. But with the effort of DOTR, happy naman kami. So, pagka pumunta ako sa bahay-bahay dyan, o matulog na kayo ng mahimik, walang mangyayari sa inyo. Which I think very important sa community participation. Na pag may big project, big ticket project, pag involve ang community at sila yung nagkaroon ng assurance or some level of assurance, I think you will have the support of the community. Now, it's not only the community now, but the entire city government. All our resources in our own little way will full support of the full swing development nito ang aming release or train system sa Manila. Hindi, dalawa. Kaya nga maganda para sa Bloomington. Solis and Bloomington. Dalawang stasyon ito. Ito na yan. Do you have any appeals to Congress as far as maybe preserving the critical project? I think larong-laro ang apil ng ako. Ako doon. So, kailangan niyang balik ang budget. Dahil hindi tututugon sa mga kailangan ng mga kababayan natin. Kasama na doon itong NSCR natin. Alam natin, ito talaga magbibigay ng long-term na relief sa transportation, yung hinahawang pangmatagalan na. Kaya tingin ko ay paglalaban talaga ng ating Pangulo. Tingin ko naman very clear yung mensahe. At ulitin lang natin yung mensahe ng ating Pangulo sa ating Kongreso. Pero ako naniniwala na makikinig ang ating Kongreso sa napaka-emosyonal at napaka-passionate na panawagan ng ating Pangulo. Alright. Point to point, saan mag-i-start na yung linya? Yung buong linya. Hindi, ito mula dito hanggang Calamba. Napakalayo nito. 190 kilometers ito. But gusto mo sumakay ng airport sa Clark. Ito, walang exaggeration. In a good day, the people of Manila, I just ride Solis Station. Dala ko yung maleta ko. Ang susunod kong bababaan, sa loob mismo ng airport. Clark. Hindi na ako sasakay muli. Diretso nakasubo sa Clark. So, kaya pag naipaliwanag ng maigi sa taong bayan, lalo na kami mga taga Maynila. So, kung pupunta kami ng abroad, edi magka-Clark na kami kasi isang sakay lang kami dire-diretso. I think this is about a 45-minute drive. By a train, less than 1 hour. And you'll be in Clark. I don't know if you've seen the Clark Airport. O si Secretary Vinci ng gumawa. You should see the most beautiful airport I've seen in the country. Yung Clark. So, pag-beneficio talaga kami. That is from time to time. But on a daily basis, papapakinabangan to ng mga taga-Manila. Yung ease of transport. Kasi may access na kami. In the coming future, our children will have a better transport system. Yan naman yung amin. Isipin. Kasama din yan. Hindi kasama sa package na ito. Ibang package. Pero, Naturally. Sipundahan ko lang yung sinabi ni Yorme sa mga kababayan natin dito. Assuming may nagtatrabaho lang sa Mangat. Maglalakad lang ng konti, sasakay sa Solis. Bababa na sa Buingit. Bababa na sa Magallanes. Ano yun, napakadali. Siguro, dito mula Solis hanggang Buingit. Baka wala pang 15 minutos. Yes, most likely. So napakadali. So ang laking bagay talaga dito. Kaya talagang laking pasalamat natin sa LGU na kailangan ko. Finally, gumayaw na. 2030. Hindi, ito tingin ko, dahil nga gumayaw na tayo ngayon, bibilis na to. Pero yung 2032, hanggang Calambani. Kasi kaya ba ng 2028? Pipilitin natin. Baka makakasalita. Mga 3 years. Baka naman mag-overpromise sa inyo. Behind you. Pipilitin natin. Basta lahat kasi ng our presence here is maraming requirements sa lokal. And that requirement, we will work hand in hand with the DOTR family or team. And which, I have said before, tawag ko nga ako, pre-approve na kayo. That's, if I may put that in right perspective, pre-approve na kayo. Sort of saying the message of the city. Whatever you're gonna do here, you will have the support of the city. Whether legislation, whether acquisition of land, or anything na may tutulong namin. Traffic, katulong na nila ngayon ang lungsod ng Maynila. Alright? Okay? More on utilities na lang. Ano ba yung kailangan makikita sa... Dito more sa utilities. Yes. Well, Meralco, tingin ko Meralco to. Meralco tsaka tubig sa ilalim. Maynila din Meralco. Pero, alam mo, kagaya ng sinabi ko, kailangan na naman talaga sa right of acquisition kasama ng irrigation ng utilities. Kailangan nga talaga umupo lahat. And I'm sure we will have the full support ng City of Manila. Dito sa pagkakausap sa Meralco, pagkakausap sa Manila.
Kasi yun na naman ang kailangan. Pero by the way, ang importante yung ulitin ko na, yung flood control. No? Kasi alam niyo naman, no? After nung napakaganda at napakabigat na presentation ni Pangulo kahapon, kailangan, hindi natin pwedeng pabayaan yung flood control. Kaya kanina napansin niyo, kung ni Yorme, tinignan namin kagad. Ang unang tinignan ni Yorme, tinuro niya sa akin yung creek. No? Kasi magaling problema yan. So, not only are we going to double the capacity of the creek, no? Tatayo tayo ng dodoble natin yung box culverts sa ilalim itong Antipolo Street. Pero ngayon, i-announce ko na, merong request ni Yorme na inaprobahan na natin. Yung ilalim ng Reyes, kasi i-release natin elevator. So yung ilalim ng Reyes, gagawa tayo ng dagdag pang flood control doon. At sa itaas ng flood control, gagawa tayo ng bike lane at pedestrian lane para naman yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin, mga taga-Maynila dito sa Antipolo, hindi maganda naman silang lalakaran at na safe sa ilalim ng ating Reyes. Magkakaroon niya ng bike lane, siguro may mga mini park pa yan, napupondohan ng DOTR at ibibigay natin sa city. Yeah. Yep. Level, sir. Kaya mga bikers, shout out. Level sa road. Level sa road. Very famous to report, 2030. 2032 yung buo na yun. Yung buo na yun. Pero tingin ko mauuna itong sa Manila. Yung si Yorme. Which what year? Alamin ko muna. Ayoko muna magbigay ng date kasi nga nag-uusap pa lang tayo. Pero mag-a-announce tayo ng date na. Pero kampante ako, baka nga kaya ng 2028. Itong sa Solis hanggang 2023. Tapos na. Mayor, paano yung traffic kung magwa-one-way? Ay ano naman to, feeder road lang to. Hindi naman siya katulad itong Abad Santos. So we're gonna do the one way. Better for the equipment or the construction group to come in with ease. So at the same manner, re-educating our mga biyahero na one way na siya. But not to worry too much about this road being one way. Kasi it's a feeder road supposed to be. Ano po ang direction natin? Yan ang aralin namin mamaya ang galing. Very good. Kasi nag-uusapan namin sa likod. Tingnan natin yung flow. Kasi yung perpendicular road to this road, titingnan namin yung linyada. Then another one, so one block, so that we can appropriate whether it is eastbound or westbound. Mayor, kung nadami ko mga ilang households yun? Dami. Simula ron. So, ano to? More than 50 houses and institutions. May simbahan pa kami rito eh. So, Malaking bagay yun. saka yung disenfranchisement. Oo, Yun ang- yun ang pinakamatindi. With that, thank you very much. With that, Thank you very much. Everybody. thank you. One day, sige. Alam mo, hindi. Ikaw, maganda magaman din yung bumaba ka ng sila yung mga sa aming vendors. Nako, napanood ko yun. Hindi. Maganda itong ginawa niya. Alam mo, nakita naman natin, political will. Kailangan natin na decision ng mga vendor. Kapag may mga area na bawal ang vendor, bawal ang vendor. Kasi yung mga public space, kung kayo nakita yung mga footbridge na napakakikita, yung mga akyatan, yung mga stairway sa MRT, na dapat yun free-flowing yun. Kasi pag may obstruction doon, kawawa naman yung mga sumasakay. Nakita niyo naman yung ginawa ni Yorme sa Divisoria, sa Aten, sa Recto, sa ibang mga kali, sa Carriedo. Kailangan lang talaga, inspirasyon talaga natin doon, yung ginawa ni Yorme dun sa Maynila. Kaya nung nakita ko yun for the first time ko nakita yung dun sa may northbound ng MRT3, na meron palang mga vendor doon na inoccupy yung mahigit kalahati ng stairway. No? Ang unang nakita ko kasi yung sa footbridge namin sa so talagang medyo sumama yung loob ko kasi nagbabayad ko kapag sila ng renta sa private. Iba kasi sila nandun sa public space. Mali yun. Gamin natin, no? At kakausapin ko yung microphone. Pero buti naman, nung pinawagan sila kahapon ng leadership ng MRT3, natanggal na nila. Kaya nga kanina, nagpunta ako doon ulit bago ako pumunta dito. Natuwa naman ako, wala na yung mga vendor. They were told to relocate inside the mall. Pero sir, yung status nila kahapon, they were paying everyone. Aagamin ko ulit. I-confirm ko yun. Pero yun ang sinabi sa atin ng mga vendor kahapon. So kailangan aagamin ko. Ngayon, aagamin ko din. Saan ba sila nagbabayad? Ano ba ang stand nila?
For all we know, baka nagbabayad sila, dapat nasa loob sila, pero lumabas sila. I don't know. So we have to find out. Okay nga nga naman. I-meet ko ang Ayaga mamaya. Kasi ang Ayaga ang may-ari ng Metropol. So i-meet ko sila mamaya nga. Gift card, sir. Assurance to public, commuting public. So may shortage or... Nandito ko na yung gift card kahapon. No, matagal ng problema to. No? So, in the next few days, naghahanap lang ako ng solusyon. Ayoko lang magsalita pa habang wala pa kami solusyon. Pero in the next few days, may i-announce na kami mga solusyon. Dito sa problema ng mga gift card na talagang may shortage, lalo na sa MRT, na sa LRT1. Qualified shortage? Huwag yung mabigay yung mga kababayan natin. Pero may rason dyan. May rason dyan. So, ang isa sa mga rason dyan, uunahan ko na, may mga enterprising tayong mga kababayan na nag-hoard at nagsascalper sa internet. Binibenta 300 pero ang gift card 30 pesos lang. So, kailangan din i-address natin yun kasi alam mo naman, yung iba natin mga kababayan masyadong magagaling. No, yung kagalingan nila, inang-abuso naman yung mga kababayan natin. So, kailangan, mahuli yung mga. Aside from that, they have said yesterday na may supply sila. They have the cards, pero but why is it not in the market? Aagamin natin in the next few days. And ayoko lang magsalita hanggang wala pa tayong solusyon. Alright. Importante may solusyon yun. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Artificial shortage, sir. Di ba? Okay na, ma'am? Okay na, ma'am. Nangin din ako copy. Thank you very much. Oh, guys, have work already, ha? You want to support of Dali, dikit ka. Dali, dikit ka, Jay. Ayaw kasama si ano.